Sa sandaling iyon, tinanong ni Rurin si Ellison kung nasaan siya ng tanghali. Nang malaman niya na si Ellison ay umalis upang iligtas ang mga tao na may isang duwende, nagalit siya. Ipinaliwanag ni Ellison na ang mga nasugatan na tao ay nangangailangan ng isang doktor dahil hindi siya bihasa sa pagpapagaling magic. Ang isang inis na Rurin ay idineklara, kinamumuhian ko ang lahat ng karera, kasama na ang mga elves. Maliban sa iyo, Ellison, tinitingnan ko ang lahat. Naririnig ito, nagpasya si Ellison na magturo sa kanya ng isang aralin. Sa gayon, gumamit siya ng isang magic bilog upang pakuluan ang tubig, ibuhos ang mainit na tubig sa isang tasa, pagkatapos ay kumuha ng isang kahon ng kakao at sinubukan ito. Nagtanong si Rurin, ano ang madilim na bagay na ito? Ipinaliwanag ni Ellison, ito ay isang pulbos na gawa sa isang bagay na tinatawag na cocoa beans. Humigop si Rurin at nagulat na makita itong mapait at matamis. Ipinaliwanag pa niya, ang mga beans ng kakao ay maaaring magmukhang isang simpleng pulbos, ngunit sumailalim sila sa isang komplikadong proseso ng paglilinang, pagbuburo, litsyon, at pagpindot. Maraming tao ang nagsusumikap upang masisiyahan natin ito. Nagpatuloy si Ellison, tulad ng pagbagsak ng minahan, kahit na may kapangyarihan akong sirain ang isang buong saklaw ng bundok, kahit na, hindi ko may save ang isang solong na sugatan na tao sa aking sarili. Kung wala si Mr. Noel, hindi ko rin makuha ang mga sangkap para sa restaurant. Kahit na makalikha ako ng isang malaking puwang na may mahika, kailangan pa rin natin ang tulong ng iba upang maging maayos ang mga bagay. Kailangan kong hilingin sa mga dwarves na makatulong na bumuo ng isang pugad. Ang mga kakayahan sa lahi at personalidad ay maaaring magkakaiba, ngunit hindi natin dapat tanggihan ang lahat dahil sa mga pagkakaiba na ito. Kahit na ang mga dragon ay hindi maaaring malupig ang mundo lamang, nang marinig ito, nagsimulang sumasalamin si Rurin. Naunawaan niya ang punto ni Ellison ngunit iginiit pa rin, iba ang pakikitungo ko sa iyo mula sa iba. Samantala, ang mersenaryong pangkat ni Mr. Ment ay nakikibahagi sa isang mabangis na labanan sa isang gang ng mga magnanakaw, pinipiga patungo sa gilid ng isang bangin. Noon lang, napansin ni Ment na nasa panganib si Miltane, ngunit pinamamahalaang niyang patayin ang magnanakaw sa oras. Gayunpaman, kinuha ng pinuno ng bandit ang pagkakataon na maglunsad ng isang sneak na pag-atake mula sa likuran, ngunit sa kabutihang palad, mabilis na tinakpan ni Ment ang pag-atake at sinuntok ang pinuno, na nagpapadala sa kanya na lumilipad. Sa hindi inaasahan, pinili ng pinuno na i-drag ang Ment sa kanya, at pareho silang nahulog sa bangin. Nag-iiwan ito ng Miltane sa malaking pagkabigla. Noon lang, nagpasya ang restaurant ni Ellison na huwag magbukas para sa araw dahil mayroon siyang bagong plano, upang magdagdag ng ilang gatas sa kape. Para dito, nagpasya siyang magtayo ng isang bukid ng pagawaan ng gatas upang magkaroon siya ng isang matatag na supply ng gatas. Matapos maitayo ang bukid, kailangan din nilang mahuli ang ilang hayop na gumagawa ng gatas na tinatawag na Baron Eric, na isang baka sa mundong ito. Nalaman ni Ellison ang tukoy na lokasyon ng mga baka sa ibaba ng Verent River. Pagkatapos ay nakasign Rurin upang magamit ang magic ng teleportation upang dalhin siya doon. Nag-atubili si Rurin, na nagpapaliwanag, ang aking kasalukuyang magic ng teleportation ay maaari lamang pumunta sa ikaw ang direksyon at distansya, dumaan lamang sa pakiramdam. Sa kabila ng pag-aatubili ni Rurin, naaktibo niya ang magic ng teleportation dahil hindi siya sigurado kung tama ang lokasyon. Sa lalong madaling panahon ng dalawa ay nasa itaas ng isang lawa, nang direkta sa itaas ng tirahan ng mga baka. Nakahinga si Ellison na natagpuan nila ang tamang lugar, at kinumpirma ito ni Rurin, ngunit binalaan niya, napakaganda nito. Maliban sa katotohanan na mataas tayo sa kalangitan. Noon ay natanto ni Ellison, Rurin, pagkatapos ng lahat, ay isang itim na dragon, kaya bakit siya matakot sa kalangitan? Tinukso niya ito, buksan mo lang ang iyong mga pakpak. Gayunpaman, nag-aatubili si Rurin na magbago sa kanyang form ng dragon. Nang makita ito, walang pagpipilian si Ellison kundi upang maglagay ng isang spell. Hindi niya maintindihan kung bakit kinasusuklaman ni Rurin ang kanyang form ng dragon, na tila may ilang mga lihim sa loob, ngunit hindi sinasadyang magtanong si Ellison. Di nagtagal, ang dalawa ay ligtas na nakarating sa lupa. Ipinahayag ni Rurin na ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang isang malaking lawa, at natatawa na ipinaliwanag ni Ellison,
Ito ang karagatan, normal na hindi mo pa ito nakita dahil palagi kang nanatili sa yungib. Sa gayon, nagpasya si Ellison na mahuli una ang mga baka at pagkatapos ay maglaro sa karagatan kasama si Rurin para sa isang habang. Naririnig ito, nasasabik si Rurin at tinanong kung gaano karaming mga baka si Ellison ang nagbabalak na mahuli, na nagmumungkahi ng isang paligsahan kung saan gagawa ng talo ang pinggan. Samantala, 3 tao ang naghihintay sa pintuan ng restaurant, naghintay mula tanghali hanggang tanghali nang hindi nakikita si Ellison na bumalik. Bagaman nagugutom sila, ang bawat isa ay may labis na pananabik para sa mga lutong pinggan ni Ellison at determinado na kainin ang kanyang pagluluto. Kasabay nito, ang isang portal ng teleportation ay biglang nagbukas sa lokasyon ng bukid, at lumitaw sina Rurin at Ellison na nababad na basa, na sinundan ng isang kawan ng mga baka na baka. Ito ang ginagawa ni Rurin, dahil ang bloodline ng isang itim na dragon ay maaaring sugpuin ng maraming mga hayop. Susunod, ang kailangan lang ay ang pagbuo ng kamalig. Nang bumalik si Ellison sa restaurant, natigilan siya nakikita ang 3 tao na halos gutom hanggang kamatayan sa pintuan ng kanyang restaurant. Hindi niya inaasahan na maghintay sila hanggang sa siya ay bumalik. Maya-maya, habang si Mr. Noel ay kumakain ng tiyan ng baboy, lahat ay sa wakas ay kumain ng masarap na pagkain, at ang bawat isa ay lubusang nasiyahan. Nagbiro si Noel, kung hindi pa tayo kumakain ngayon, maaaring may 3 higit pang mga libingan sa tabi ng restaurant. Samantala, sinimulan ni Rurin ang paghuhugas ng pinggan. Sa sandaling iyon, nagtanong si Mr. Noel tungkol sa mga plano ni Ellison para sa pagbuo ng parang, na napansin na ang isang malaking parang ay tiyak na kakailanganin ng mga katulong. Tumango si Ellison, na kinikilala na ang parang ay talagang kailangan ng isang tao upang alagaan ang damo at mag-ingat sa pagpapakain, at pinlano niyang humawak ng mga panayam para sa hangaring ito. Naririnig ito, naging interesado rin si Mr. Noel at sinabi kay Ellison, narinig ko na makikilala ni Elena ang panloob na hangarin ng isang tao, at natutunan ni Dairan kung paano makahanap ng mga mapagkakatiwalaang tao. Kinumpirma ni na Elena at Dairan ang mga katotohanan ito, at nakilala ko rin ang lahat ng uri ng mga lalaki habang nagtatrabaho bilang isang mersenaryo. Dapat kaming bigyan ka ng isang bagay bilang kapalit para sa paggawa mo sa iyong holiday. Si Ellison, medyo nalilito, tanungin, isang bagay bilang kapalit. Gagawin namin ang mga panayam sa trabaho para sa iyo. Kinabukasan, nang mag-post si Ellison ng isang paunawa sa pag-upa para sa meadow. Sa mas mababa sa kalahating araw, ang pasukan ng restaurant ay may linya sa mga taong darating para sa mga panayam. Ngayon, magsimula tayo sa una. Ang unang kandidato na pumasok ay isang binata, ngunit agad na tinanggal siya ni Mr. Noel nang makita ang kanyang kakulangan ng enerhiya. Ang pangalawang taong pumasok ay isang gwapong binata, na gumawa ng isang napakahusay na impresyon kay Mr. Noel. Noon lang, napansin ng binata si Elena na nakatayo at agad na nagkaroon ng hindi naaangkop na mga saloobin. Agad na idineklara ni Elena, pagkabigo. Nang malaman ni Mr. Noel ang kanyang mga saloobin, nagalit din siya. Ang isang kandidato na may karanasan sa pamamahala ay lumakad. Ang isang tao na may 30 taon ng karanasan sa pamamahala ng pastulan ay dumating para sa isang pakikipanayam, na nangangako na maaari niyang gawing pinakamahusay ang meadow sa bayan. Naririnig ito, sinubukan siya ni Dairan, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap na pag-unlad ng Baron Erix? Ano ang mga insentibo sa pagbebenta para sa mga produktong pagawaan ng gatas? At paano mo hahawak ang mga sakit at pinsala? Ang barrage ng mga katanungan ay natigilan ng tao, at bago maipahayag ng trio ang resulta, iniwan niya ang kanyang sarili, nagbubulong-bulungan, kaya lahat kayo ay baliw. Hindi rin inaasahan ni Rurin na ang paghahanap ng isang manggagawa ay magiging mahirap. Pagkatapos ay nagsimula ang isa pang pakikipanayam. Agad na nagalit si Mr. Noel nang makita ang susunod na kandidato na pumasok, kabiguan. Ikaw ang sinubukan na magsimula ng isang away sa aking tindahan ng karne, at tiningnan mo ako ng mga kakaibang mata, ang iyong tugon ay hindi kasiya siya. Ang kanyang titig ay masyadong mahina. Nakatitig siya sa akin. Gaano ka manggahas na sabihin iyon? Nabigo. Matapos pakikipanayam ang lahat, nabigo silang makahanap ng isang angkop na manggagawa, na nagsimulang mag-alinlangan si Ellison sa kanyang buhay at nagtaka kahit na ang sweldo na inaalok sa paunawa ng recruitment ay masyadong mababa.
Tulad ng nadama ni Ellison na walang pag-asa, ang pintuan ay itinulak muli ng bukas, at nakakagulat na si Miltain ay pumasok, na nagtataka kay Mr. Noel, narinig ko ang ment ay itinalaga upang protektahan ang isang caravan, ano ang ginagawa mo dito? Pagkatapos ay isinalaysay ni Miltain ang kamakailang pagtatagpo ng ang mercenary group. Habang pinuprotektahan ang caravan, nahaharap sila sa mga bandido, at hindi sinasadyang nahulog ang isang bangin sa panahon ng labanan. Naririnig ito, agad na nag-aalala si Mr. Noel at tinanong, kumusta na siya ngayon? Ang kanyang panlabas na sugat ay gumaling, ngunit ang kanyang paa ay nakaranas ng matinding pinsala, at siya ay nagretiro mula sa gawaing mersenaryo. Iminungkahi ni Ellison, dapat tingnan mo si Elena, marahil ay makakatulong siya sa kanya na mabawi. Sa sandaling iyon, tinanong ni Rurin, bakit mo nais na magtrabaho dito? Agad na nilagdaan ni Ellison si Rurin, hindi mo maaaring tanungin ang mga tao na sa ilalim ng mga sitwasyong ito. Rurin, naghahanap ng malubha, ipinaliwanag, nagtataka lang ako. Matapos mag-atubiling sandali, sinabi ni Miltain, naghahanap ako ng isang bagay na magagawa ko sa hinaharap dahil inaasahan kong magtulungan. Siya mamaya, ang pahayag na ito ay nagulat sa lahat. Hindi ka pani-paniwalang tinanong ni Mr. Noel, sinasabi mo bang umibig ka sa kanya? Ilang taon ka na ngayong taon? Nang maglaon ay ipinahayag na si Miltain ay 29 na taong gulang, at mayroong isang 13 taong agwat sa pagitan ng dalawa. Miltain sinabi niya na hindi niya iniisip. Ipinaliwanag ni Elena, sa lipunang Elven, ito ay normal, ngunit sa mga tao, sa katunayan, medyo malaki ang agwat. Gayunpaman, si Miltain ay nag-isip, hindi na ako isang mersenaryo. Kung hindi ako makapagtrabaho dito, magutom ako sa mga lansangan. Nagpapasalamat si Miltain para dito. Pagkatapos ay tinanong ni Ellison, alam ba ni Mr. Ment tungkol dito? Sumagot si Miltain na pinlano niyang sabihin sa Ment sa sandaling ginawa ng parang ang unang tasa ng gatas at anyayahan siyang magtulungan, dahil ito ang nagturo sa kanya ng lahat, at ngayon ay nais niyang maging katulad ni Mr. Ment. Hinahangaan ni Elena ang pagpapasya ni Miltain habang pinaplano na ni Ellison ang susunod na ulam. Kapag nakuha namin ang aming unang gatas, napagpasyahan ko ang ulam na gawin kapag binisita ko si Mr. Ment. Inaasahan ko ang pakikipagtulungan sa iyo. Salamat. Inaasahan ko rin ang pakikipagtulungan sa iyo. Kinabukasan, nagtatrabaho si Ellison nang dumating si Miltain sa meadow ng umaga, tinanong kung ano ang susunod na gagawin. Inutusan siya ni Ellison na palayain ang mga Beren Erex sa bakod upang mag-graze. Hindi inaasahan ni Miltain ang karaniwang agresibong Beren Erex na maging napakadokumentado, iniisip na ginamit ang ilang espesyal na mahika. Sa hindi inaasahan, ang isa sa mga Beren Erex ay tumalikod at pinatumba siya. Tama, hindi masaya kung magtagumpay ka sa iyong unang pagsubok. Kailangan niyang ipatupad ang lahat ng kanyang lakas upang pamahalaan lamang. Kahit na sa lahat ng kanyang lakas, hindi maaaring gawin ni Miltain ang paglipat ng Beren Erex. Sa halip, siya ay sinipa at ipinadala na lumilipad ng isa. Walang magawa na si Ellison na nanalangin para sa kanya mula sa gilid, Miltain, hang doon. Nagpapatuloy ang pagsisikap sa bukid. Kung ang mga Beren Erex na ito ay ligaw, ang kanilang mga hooves ay natural na masisira sa paggalaw at hindi mangangailangan ng pangangalaga, ngunit ang mga domesticated Beren Erex ay nangangailangan ng regular na pagpapanatili ng hoof. Ito ay para sa iyong sariling kabutihan. Manatiling kalmado lang, ngunit siya ay ipinadala muli na lumilipad. Pagkalipas ng ilang araw, napapagod na si Miltain na gumuho siya sa lupa, na ginugol lamang ang mga araw na abala lamang upang malaman na hindi niya rin mapamamahalaan ng maayos ang grazing, huwag mag-isa. Hindi niya maiwasang maglakas loob, sa rate na ito, magpaputok ako bago pa man ako magsimulang magtrabaho sa kanya. Noon lang, isang Beren Erex ang nagdila sa kanyang pisngi, pagkatapos ang lahat ng mga Beren Erex ay nagtipon sa paligid niya. Ang mga mata ni Miltain ay nahulog sa isang canister sa malapit, na iniisip na maaari niyang subukan ang paggatas ngayon.